Ayon kay Pangulong Marcos mga tol ay hindi kaya ng ating bansa na palayasin itong monster ship ng China sa ating exclusive economic zone mga kapatid. Nakakalungkot man pakinggan pero ito'y wake up call no para sa atin na kailangan mga tol talaga ng ating gobyerno na palakasin ang ating sandatahan. Napalakasin mga tol at magdagdag tayo ng mga asset ng ating mga otoridad ng ating PCG, Navy, AFP mga kapatid para hindi tayo, alam mo yun, bubulas-bulas dito. So itong balitang to panonoorin natin mula rito sa Teleradyo Serbisyo. Sabi rito, Marcos, Philippines can't remove, sabi ganun, Philippines can't remove China's monster ship from EEZ. Yan o, nakalagay rito mga kapatid sa title. Hindi daw natin kayang alisin no itong monster ship ng China. Nakakalungkot man mga kapatid pero ito siguro yung kailangan natin tanggapin. At para sa ating mga mambabata, sana naman dagdagan ninyo yung budget no ng ating mga kasundaluhan dahil sila ang talaga nagtatanggol sa ating bayan. Alright, so wag na natin patagalin pa, panoorin natin to. Namin ni Pangulong Marcos na walang kakayahan ng pamahalaan na mapaalis ang pinakamalaking barko ng China Coast Guard. No, walang kakayanan ang pamahalaan na paalisin ang pinakamalaking barko ng China Coast Guard, 'di ba? Parang alam mo 'yun, hanggang salita na lang ata talaga tayo mga tol, no? Na naglalayag sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Ayon sa Pangulo, mahihirapang itaboy ang tinaguriang monster ship ng China dahil sa kakulangan ng barko at iba pang asset ng Pilipinas. Oh, alam naman nila dahil sa kakulangan ng barko at iba pang asset ng Pilipinas. Bakit gano'n? Nagtatapyas pa sila sa budget ng ating sandata ng Department of National Defense. 'Di ba nitong nakaraan nga lang mga kapatid tinapyasan? 'Di ba? 'Yun ang problema. Tapos saan napunta? Makikita mo na lang ngayon pinapamigay ng mga congressman. Pinapamigay nila no sa mga ayuda-ayuda mga tol no. After 3 araw dahil pinamigay lang 'yon, hindi pinaghirapan, ubos agad 'yun. Ubos agad 'yun. Kailangan pa rin nila ng tulong. Hindi naman makakapagbabago ng buhay mga kapatid ang 5,000. Makakapagbabago ba ng buhay 'yan? Hindi. Iabot po yan dyan, maya-maya ubos na yan eh. Huling namatan ng dambuhalang barko ng China sa layong 117 nautical miles mula sa karagatang sakop ng Zambales. We don't have the means na paalisin. Hindi naman, buti kung meron tayong aircraft carrier na may kasamang destroyer, frigate at saka... Buti sana daw kung may ganun tayo. Diba? Bakit hindi nila gumawa ng ganun? Hindi man mabilisan pero at least soon. O kaya pagdating ng panahon, alam natin magkakaroon tayo ng ganyan. Bakit kinakaltasan pa yung budget? 'Di ba? 'Yun ang problema. Alam natin yung problema pero hindi natin magawa ng solusyon. Submarine na papupuntahin natin doon para matulak silang palayo. Wala naman tayong ganun. Kaya nga wala nga tayong ganun kaya kailangan nating gawan ng paraan para magkaroon ng ganun. Sino bang humahawak ng budget natin mga tol? O kayo na sumagot, sino namamahala ng budget? PBBM taga-pirma. O saan nang gagaling yan? O sinong gumagawa ng mga budget o for 2025 national budget o saan ba nagsimula? 'Di ba doon sa tinatawag na BICAM report? Diba? Nagkaroon nga ng issue Kasi may mga ibang blanco daw pero wag na nating pag-usapan ngayon yan mga kapatid. Alam natin na Pilipinas din naman ang namamahala ng kanyang sariling budget. Itong mga nakaupo, mga tol, kung saan-saan kasi napupunta Diba? Kung saan-saan napupunta mga kapatid Kung sa palakihan at paramihan lang ng barko, malayo tayo sa China. Sa kabila nito, Hindi natin matatapatan, hindi natin mapapantayan mga kapatid yung puwersa ng China. Napakalayo na nila sa atin sa totoo lang. Pero hindi pa naman siguro huli ang lahat para magdagdag tayo, madagdagan yung asset ng ating sandatahan, di ba? Tulad yung aircraft carrier, submarine mga kapatid. Kaya naman yan kung talagang pagsisikapan ng Pilipinas, hindi man agad-agad, hindi man kayanin sa buong termino ni PBBM mga kapatid. Pero siguro kung masisimulan na agad yung project, 'di ba? O ito plano natin bumili ng submarine o plano natin bumili ng magpagawa ng ganitong barko, plano natin magdagdag ng mga assets natin. 'Di ba?
O tiniyak ni Pangulong Marcos na patuloy na hahamunin ng Pilipinas ang iligal na paglalayag ng mga barko ng China. When we detect the presence of a foreign vessel who is beginning to intrude or coming close already to our coastal waters, papupuntahan natin ang barko. And we will challenge them. And we will make sure that they know that this is what they are doing is illegal. Kahit na banggain na yung barko natin, kahit na mag-water cannon sila, mag-laser sila, kahit kung ano pang gawin na mag-block sila, laging nandyan ang Pilipinas. Nauna Ayos, no? Tapos after ni Marcos, mga tol, no, yung papalit na presidente, biglang ano, biglang best friend natin ng China. Ganun, ay yari tayo dyan, mga kapatid, no? Pag ganun na nangyari, kasalanan na ng mga Pilipino yun, mga tol. Kasalanan na nating lahat yun. ng hinikayat ang pamahalaang Pilipinas na magsampa ng panibagong kaso sa International Arbitral Tribunal dahil sa mga agresibong kilos ng China sa West Philippine Sea. Di ba? Pag ang pumalit, mga kapatid, pro-China, di ba? Halimbawa, matapos na yung termino ni PBBM, ang pumalit pro-China. Sino may kasalanan? Syempre yung mga naghalal, di ba? So eto, mga kapatid, bigyan naman natin ng reaction video ito sa interoperability sa pagitan ng Pilipinas, Japan, US at Australia. No, mas lalo pang pinalakas, no, at talaga makikita natin yung suporta ng iba't ibang mga bansa, no, dito sa Pilipinas. Panoorin natin 'to. Interoperability sa pagitan ng Pilipinas at iba't ibang kaalyado nitong bansa pinalakas pa sa ika-6 na Multilateral Maritime Cooperative Activity. Si Patrick De Jesus ng PTV sa Balitang Pambansa. Iba't ibang pagsasanay ang isinagawa sa paglalayag nitong Miyerkules ng mga barko ng Pilipinas, Amerika, Japan at Australia. Di ba? Mga superpower country din yan, mga kapatid. Maliban sa Pilipinas siguro. Amerika, Australia, Japan. Kita mo yan, mga kapatid. Kaya kahit may PLA Navy warship na nandiyan dyan, wala man lang nagawa. Tameme sa Gedli. Alam mo yun, nood lang sila, mga tol, di sila invited. Biruin mo, kapitbahay natin yun, pero di sila invited. Paano? Mga suwapang Sa West Philippine Sea, partikular sa timog na bahagi ng Baho de Masinloc. Kung tutuusin, dapat nga kasama sila sa mga ganyan Di ba? Dapat nga tayo nagpoprotekta rito sa South China Sea, mga kapatid. Paano natin sila iimbitahan sa mga ganitong klaseng paglalayag? Sila yung pangunahing dahilan at gumagawa ng kaguluhan dyan. Ito na ang ika-6 na Multilateral Maritime Cooperative Activity sa pagitan ng mga nasabing bansa. Ginamit ng Philippine Navy ang kanilang Multi-Role Guided Missile Frigate na BRP Jose Rizal at ang Search and Rescue Assets ng Philippine Air Force. Naglayag para sa Australia ang HMAS Hobart, JS Akizuki sa Japan at USS Benfold ng Amerika. Lumipad din ang P-8A Poseidon aircrafts ng Australia at US. Ayon sa AFP, pinalalakas dito ang interoperability ng mga kalahok na bansa at ang MMCA ay alinsunod sa international law at tiniyak ang ligtas na navigation. May mga warship ng PLA Navy ng Yan. China ang namonitor. So nabigyan na natin to ng reaction sa mga nakaraan Pero sa mga hindi nakapanood, mga kapatid, habang naglalayag ang Pilipinas, Japan, Australia at Amerika, di ba? May mga barkong pandigma rin naman dito ang China kasi nga nandiyan dyan ang presensya nila sa West Philippine Sea. Kasi nga inaangkin nila yan as part ng kanilang territory, no? Kasi nga 'di ba sinakop nila yung 10-dash line. Pero syempre dahil nga meron tayong mga kasamang mga superpower na countries, 'di ba? Wala silang nagawa, no? Hanggang nood-nood lang sila sa Gedli. 'Di ba? Hindi nga sila nakapag-radio challenge man lang Pero wala namang ginawang hakbang ang mga ito laban sa MMCA na naging matagumpay. Kamakailan lang ay sinagawa rin ang joint aerial exercise ng Pilipinas at Amerika sa West Philippine Sea, kung saan kasama pang lumipad ang 2 B-1 bomber aircraft ng US Pacific Air Force. Sabi ng isang eksperto, pagpapakita lamang ito ng patuloy na suporta ng security partners ng Pilipinas na isa ring mensahe sa China. That's basically a signal. So dito, mga kapatid, sinosoplak na agad dito yung mga sinasabi ng mga pro-China na wala na, iwan na kayo ni Uncle Sam. Kawawa naman si Junior. Di ba? May mga ganun, mga tol May mga video ko napanood mula dun sa isang attorney.
Isang attorney, hindi ka man lang inimbitahan ni Trump, di ba? O Junior, di ka man lang inimbitahan ni Trump sa kanyang inauguration. Ang inimbitahan si Xi Jinping. Wala na, Junior, iiwan ka na. Yun ang sabi, mga tol. O eto ngayon, tuloy-tuloy pa rin. Tuloy-tuloy pa rin, mga tol, kumbaga, balikatan o kaya tuloy-tuloy pa rin ang Mutual Defense Treaty ng Pilipinas at ng Amerika. Nandito pa rin at matatag like an ironclad, sabi nga ganun eh. From them that we should continue resisting Chinese coercive actions. Kasi ang goal ng China, while it's applying what we call gray zone tactics against the Philippines, is to weaken our resolve. But this military exercises in the multilateral and the bilateral exercises are indication that you cannot basically win the Philippines away from the United States and its security partners. Kaugnay nito, nagkaroon ng introductory call si U.S. Secretary of Defense Pete Hegseth kay Defense Secretary Gibo Teodoro at napag-usapan ang defense cooperation bilang bahagi ng alyansa ng Amerika at Pilipinas. Alyansa ng Amerika at Pilipinas. Gayon din ang patuloy na deterrence sa South China Sea. Tinalakay din nina Hegseth at Teodoro ang pagpapalakas sa sandatahang lakas ng Pilipinas at patuloy na commitment Commitment to the 1951 Mutual Defense Treaty and its importance for maintaining a secure and prosperous Indo-Pacific. He pledged to remain in close coordination with Secretary Teodoro. sa Mutual Defense Treaty na mahalaga sa pagpapanatili ng ligtas at malayang Indo-Pacific. Mula sa People's Di ba? Tuloy-tuloy, mga kapatid. Tuloy-tuloy yung ating alyansa, no, sa Amerika, mga tol, no. Yan naman talaga ang dapat mangyari, mga kapatid, dahil nga meron tayong Mutual Defense Treaty at kahit na sino pang presidente ang umupo diyan, kailangan nilang i-honor 'yun. 'Di ba? Kasi nga naisa batas na 'yun, mga tol. Hindi ito yung tipong usapang verbal lang katulad halimbawa ng China. Ang gusto niya i-honor ni PBBM, mga kapatid, yung kasunduan daw at pangako ng isang presidente sa kanila, pero wala namang nalagdaang batas o kaya hindi naman bind by the law. Yung problema doon. Paano i-honor yun ng mga susunod na presidente? Hindi naman na isa batas yung gano'n. Halimbawa, yung pangako daw nahahatakin o aalisin yung BRP Sierra Madre. Diba? Ay, asan yung batas? Asan yung ano doon? Asan yung pinirmahan? Wala eh. Usapang ano lang yun. Gentleman's agreement kung tawagin nga nila. Anyway, bilang isang Pilipino, ano masasabi mo dyan? Comment ka na lamang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.